I will start in Carmen, North Cotabato, especially in Barangay Tupig, Carmen, North Cotabato, wherein this is my first encounter with lawless element. That was on 13, 14, and 15 June 1972. Way back 1972, medyo makuha na yan. Matagal-tagal na rin yun na aking mga karanasan. This is a 3 days encounter, battle confrontation with ang tawag pa namin noon ito, hindi Muslim rebel, kundi black shirt pa. They call them black shirt or the Barracuda. Pero mga Muslim rebels yan. So that first encounter of mine with our squad resulted to the killing of 15 outlaws. 15 ang namatay sa kanila sa rebel, Muslim rebel. Yung mga tinatawag natin na Barracuda and Black. I remember Black Shirt and Barracuda way back 1972. That was June of 13, 14, and 15. Marami yan kalaban namin noon. That was my first experience in the battle confrontation between that outlaws of the Muslim. High-powered firearms was recovered. Marami kami na-recovered na firearms. Pero during that period, nagtataka kami, kahit may firearms, bakit anong medal? Wala kaming medal man lang marireceive. Hindi natin masasabi na mahina yung admin officer during that period, pero maraming matitinik because our platoon leader during that period is si Limahong, Second Lieutenant Romeo Y. Lim. Ang natanggap lang namin ito is commendation, letter of commendation. But we recovered so many firearms. Matagal-tagal din na encounter yan. Pero hindi pa masyadong kaming, maalala ko yan na that encountered. Parang medyo, kung baga, katatapos ng training namin noon, bago ka sasabak, kagaya ng manok. Pag na-training na yan, talagang very aggressive yung mga bagong na-train ng mga sundalo, kagaya namin. That was our first. Kasi mga 18 or 19 years old. We are still 19 years old during that period, mga bata. Mga young blood nga talagang medyo masigasig pa. That was my first experience in battle confrontation with the enemy, with the Black Shirt and Barracuda. Anong pakiramdam? Ang pakiramdam namin medyo may pagka-nervyos dahil medyo pal yung kuha namin, kalaban. Pal, nang uso pa yung pal na firearms. Firearms, pal ang tawag namin, yung parang sa Muslim talaga na yung ginagamit ng mga Muslim na sa ibang bansa na medyo mahaba. Pero during the timings na gaano katindi o ano yung background ng kalaban yung mga panahon na yan? Medyo matindi rin yung mga Muslim noon dahil lang mga firearms nila nga, pal nga. Kami, ang gamit lang namin noon, Garand Bar Armalite. Samantala, paljet. Anong tawag tong pal na ito, ha? That firearms is from sa Muslim countries, parang dinala dito. Foreign firearms ang tawag natin yon. Yung PAL ang gamit nila noon. PAL, tapos meron din silang mga garan at saka bar, yung Browning automatic rifle. Pero tayo noon, gumagamit din kami ng bar, carbine at saka garan, Armalite. Pero those were recovered, yung mga recovered namin noon ng mga firearm. Ang nagtataka lang kami, bakit commendation lang ang nare-receive namin na medal during that period. Our commanding officer during that period is the former Chief of Staff General Jocelyn Nazareno. Ito yung company picture namin.
First Lieutenant Jocelyn Nazareno, the former Chief of Staff General Nazareno. Ang platoon leader namin, ito during that encounter is third platoon kami, si Under Second Lieutenant Romeo Y. Lim. Ang tinatawag nila doon sa FSRR na Limahong noon. Kami. That the original name of Lieutenant Romeo Y. Lim. Si Limahong kami nagbigay ng pangalan yan na Limahong. Limahong. Kilala yan sa FSRR si Limahong. Bakit ang Limahong? Kasi Lim kasi mukha niya parang si Limahong nga, may bigote yan dito, na ganyan Oh. So yun lang, my comment there is why we recovered firearms, a high-powered firearm, then no medal was awarded to the operatives, just like us. Kundi, commendation lang. Ang hirap ng medal nung araw. So that was way back 13, 14, 15 June 1972. That was my first encounter. Naging okay lang yun. Okay lang yan, na dahil medyo agresibo rin yung mga kasama mo na parang, kasi kung makikita mo yung mga kasama mo na lumalaban, na parang hindi rin kinakabahan, lahat wala rin kakabahan, pero lalo na yung platoon leader. The leader is the one nagli-lead, yung mga squad leader From platoon leader to the squad leader, we are two teams, two squad during that period. Kung matapang squad leader, matapang din yung mga membro. Yun ang naobserbahan ko. Yung mga bata pa kami noon Pero during that time, Master, wala kayong habol sa awards, kumbaga away lang. Away lang, walang awards. Awards, yun lang commendation. Bakit kaya? Wala kami man lang, yan lang, hindi pa namin alam kung ano award nung araw. That was 1972, imagine. Bagong salta kami ng Carmen, North Cotabato, doon sa Barangay Tupig, Carmen, North Cotabato. Kuwan pa yan, mga virgin forest pa yan nung araw. Hindi kagaya ngayon, napakaganda na ang Kuwan, Cotabato. Well, that was our first experience. The worst experience that I encountered is during sa operation namin sa Tunganon, wherein our platoon leader on the spot killed in action. Paano nangyari? Dito kami nagkamali. Before na pumasok kami sa area yan doon sa Tunganon doon, nagkakandak kami ng reconnaissance muna, patrol, di ba? Reconnaissance patrol. Then hindi pa combat, kundi reconnaissance, balik na naman kami. Nilolocate na kay bakit may mga kubo-kubo doon sa area na nagre-reconnaissance kami. Hindi namin napansin sa kaliwa na meron palang isang barricade doon na hindi namin napansin. So, balik na naman kami doon sa CP. Mga siguro 4 days kami na nagkakandap ng reconnaissance patrol. Pagkatapos, operation na. The order of the commanding officer is to conduct raid. Effect raid. Anong unit mo na tayo? 11th Infantry Battalion. Mga private pa kami noon. Kaya isi-share ko lang muna itong yung naranasan ko sa 11th Infantry Battalion after nasa Scout Ranger. Ito, dugtong-dugtong ito Okay, then after nung mag-break. Nung kami ito, sa second encounter namin, ito na. Ang pinaka-worst na grabe ng bakbakan for 6 hours na on the spot, namatay ang platoon leader in the person of Second Lieutenant Jaime Ignacio from Tansa, Iloilo. And PFC, a private first class arsenal na on the spot. Na dito kami nagko-concentrate sa front. Yung pala meron dito sa kaliwa. Ang nakatama sa kanya, machine gun. Now, bakbakan. Sige, bakbakan. Maganda rin dahil yung platoon sergeant at saka mga squad leader namin noon, medyo matatapang din at saka nakokontrol nila yung sarili nila na although namatay na yung platoon leader,
hindi nilang ipinapakita na natatakot din sila. Kasi patay na yung platoon leader eh. Patay na. Si bakbakan. After so many hours na bakbakan, alam na namin nga sa kaliwa, hindi na pwedeng madala dahil dami ng reinforcement din sa kanila. So, nag-command ang platoon sergeant namin. Dahil 1 platoon kami noon na mag-withdraw dahan-dahan. So, hindi namin pwedeng iwanan yung casualty. Si Lieutenant Jaime Ignacio at saka si PFC Arsenal. So, ang ginawa namin ni PFC Private First Class Merlo of Santa Barbara, si Mario. Kako, Mario, anong gagawin natin? Hindi man pwede inuwan. Tinalian namin ngayon ng paan niya para hinihila lang namin pag-withdraw. Ang masaklap, pag-withdraw namin kay First Lieutenant Ignacio after 5 hours na, 5 hours to 6 hours, natanggal yung utak. Natanggal yung utak. Kako, wala nang utak. Balikan natin. Kako, wag na. Wag na sabi. So, yan hila namin. Ang gapangan noon na pag-withdraw is paatras eh. Hindi forward, kundi paatras. Nga hinihila namin yung casualty. So, parang medyo, siyempre, as platoon leader nyo, si Ignacio, that bullet supposed to be kay Limahong yun eh. Kay Limahong yan. You know why? When we were in Aroman, North Cotabato, ito. Ang platoon leader namin noon is si Second Lieutenant Limahong. Then, that was May, June, na-relieve kami. Nirelieve si Limahong side quarter. Si Lieutenant Ignacio ngayon ang pumalit na dinala kami doon sa Tunganon, Carmen, North Cotabato. Kaya ang sabi namin, that bullet intended kay Limahong is napunta kay Lieutenant Ignacio. Ito, evidence to this. Ito yung mga picture kong luma sa Aroman, North Cotabato. Andyan si Limahong pa, oh. Nandito, oh. Yan. Evidence yan na doon kami talaga sa area. I have an evidence. Then, the commendation that we received, also, ito lang, letter of commendation. Ito. Just imagine, dalawa, Ignacio. Wala kaming mga medal. Bakit kaya napakadamot ang government ng araw? So that was the worst encounter that I experienced also the time of First Lieutenant Ignacio in Tunganon, Carmen, North Cotabato. Na on the spot siya natamaan yung ulo, na natanggal pang utak. Diretso, on the spot, killed in action siya. Paano yun? Gano'n kahirap? O paano yun? Pagtayo niyang ganyan, pagbakbak niya sa front, bigla na lang natumba. Ang nakatama dito sa kaliwa eh. Hindi sa front eh. Di bakit ang tama niya is left side? Naka-helmet pa kami nung araw, may helmet pa kami. Ito yung helmet ko. Yan, may helmet pa kami nung araw. Yan ang helmet ko nga gamit, oh. Kaya tumagos yung bala kay Lieutenant Ignacio sa ulo niya, through and through, hanggang natanggal yung utak niya ng pag-withdraw namin. Another, so, awards, letter of commendation, kahit may na-recover na firearms. So, that was the second encounter. Madali bang natanggap na ganun ang nangyari sa isang si platoon leader? Well, siyempre, sundalo tayo. Sabi ni First Lieutenant Ignacio, ni Nazareno, our commanding officer, na tanggapin natin na namatyan tayo ng dalawa kaagad eh. So, siyempre, masakit yun para sa amin din na halos mapaluha ka. Dahil ngang kasamang babait din na tao ito, si Lieutenant Ignacio. Kaya nga sabi namin, maswerte pa si Limahong. Dahil siya ang talagang platoon leader namin. Bakit kaya inirelieve si Limahong na supposed to be? Dahil kailangan si Limahong pala noon, doon sa headquarters namin company,
para meron yata i-follow up na combo sa Cebu nga dadalhin niya sa Carmen na nag-take over si Second Lieutenant Jaime Ignacio. Kaya swerte talaga si Limao na hindi siya ang natamaan ng operation na yon. So, yan ang pinaka-worst na encounter namin na 6 hours na encounter doon sa kuwan na yan. Noong 27 July, nangyari yan. 27 July. So, 1972. 1972 yun, nung namatay. So, after that, ando doon kami, operation, bakbakan, pero wala na kaming naabutan, na-captured na namin yung mga 6 na barricade. Doon namin na-discover nga sa kaliwa, nakatama. Okay? Hindi namin alam na may barricade sa kaliwa. Doon kami nagkamali pag-reconnaissance. So, after July, August, encounter, wala pa kami encounter hanggang September, nag-martial law. Martial law, may order na pull out kami. We're being pull out sa North Cotabato, then proceed to Cebu for another assignment. After 1 week, proceeded, that was October, November, we proceeded to Zamboanga and Hulok. Doon na kami, diretso, buong company, the Charlie Company of the 11th Infantry Battalion was reassigned because of martial law sa Hulok. Ito na naman, sa Hulok kami. We arrived sa Hulok November, dumiritso kami na naman sa Tiptipon. Sa Tiptipon. Kuwan muna, Tiptipon muna kami. Diretso sa Tiptipon, Panamaw. Dahil because of the 7 Markov, may 7 na Marine Company yata yun, yung nawalof doon for imports para i-recover yung mga patay nila sa Sheet Lake, Panamaw. Pagpunta namin doon, another minalas na naman yung Charlie Company. The first platoon of Charlie Company under Second Lieutenant Torella Biga, an integree, a regular officer, platoon leader of first platoon. Una naman, natamaan doon sa Tiptipon, natamaan dito sa itlog. Wasak. Kung hindi rin kay Limahong, because medyo may know-how ito si Lieutenant Limahong about 106. Matagal din ang bakbakan doon, mga 5 hours na bakbakan doon. Pero meron na kaming casualty, 2. Si Lieutenant Trelabiga at saka sino yung private na yun, PFC. Dahil kay Limahong, pinaputok niya yung 106. Nag-withdraw ang kalaban. 106 pa noon, nakakabit doon sa kwan eh. 106, hindi 105. Nakakabit yan sa Kanyon? jeep o kanyon. Meron dala-dala kaming kwan eh, 106. 106 ang tawag daw yun na nakalagay ganyan. Kung yung army jeep nakakaganyan yan. Marunong yan si Limahong about sa clear the back blast area, fire for effect siya. Hanggang nag-withdraw yung kalaban, nagpunta na kami sa C8 Lake sa headquarters ng Marine. The following day of that was August, sa Tiptipon, ito yung date, December 1972 na naman, ando doon pa kami sa C8 Lake. Kasi yung mga Marines, marami ng casualty. Grabe, ang bakbakan talaga doon. Pumasok kami sa Sibalu Hill, 1972, sa Panamaw, sa C8 Lake. 10 days, every day, encounter, hindi kami makapasok sa Sibalu. Dumating ang Class 15, Scout Ranger, Class 15. Sila ang pumasok sa Sibalu Hill. And they captured that camp. Only the Scout Ranger Class 15 ang nakakaptured ang camp Sibalu Hill. Nasa libro yan, ng Scout Ranger yan.
Doon kami na-encourage, puta, grabe pala ng Scout Ranger. Doon na itatak sa ulo ko nga. Putang ano, iba pala ito mga Ranger na makipaglaban. Ni walang casualty. Nakapasok sila doon. Samantala sa amin, dyan pa lang sa baba ng Sibaluhil. Marami nang wounded. So, after that, na-captured, turnover nila sa Marine, umakyat na sila doon. That was December 1972. Nung nag-take over ng Marines, nag-proceed na kami dito sa Taglibi. Ito. Taglibi na kami. Pumunta na kami sa batalyon ng 11th Infantry Battalion. Now, doon, sige naman din, attack itong mga kalaban na ito. So, mahirap yung nagkumpol-kumpol ng batalyon. Itinapon kami ngayon sa Tanom. Ito, Tanom. Patikol, Hulo-Sulo. Ang question ko lang dito, ang amin lang sentimento, bakit nung araw, kahit gaano encounter, maraming encounter ang nararanasan namin, may nare-recover na firearm, walang medalya. Wala. Hanggang wala lang. Parang baliwala. Not like before, may encounter ka ngayon, may medal ka na. Ito, makakuha ka lang ng ano dyan. May gold cross ka na, meron ka ng military merit medal with bronze spearhead. Ang kwan sa amin sa una. Nung March 1973, another encounter sa Tanom. Kami. We recovered so many firearms also. Wala pa rin. Well, that's the life of a soldier, young soldier na kami sa 11th Infantry Battalion. Meron kami na naman isang Kia. Nung sa Liang kami, Liang Patikol Sulo. Ito. Pag-encounter na naman kami doon. That's why. Meron ako mga litrato dito during that period. Kaya ito, Liang, nagigitara pa rin ako noong araw. May mga Muslim, mga anak. But then, ito na, namatay na ito yung iba dito. Encounter ito. Si Abarca, PFC Abarca, si Labuki, yan, nangamatay na rin ito doon. So, good enough. Awa ng Diyos. Nakikipaglaban din tayo. Pero, mabubuhay naman. Now, ang pinaka-worst na encounter naman namin sa Hulo is that was sa kilometer 72, encounter Barangay Bumbong, kilometer 17, Patikol, Sulo. On the spot din, ang mali lang, may pumuntang Muslim sa batalyon na meron daw magsusurrender sa kilometer 17. So, ito si Captain Lopranco. Pinadala ito ni Battalion Commander si Major Cross, Benamin Cross, para ayusin yung magsusurrender daw. Naka-APC, sumakay sa APC. Pagtayo niya sa APC sa kilometer 17, kung airborne siya sa right side, yung pula, ito yung halimbawa, ito yung sombrero mo kung airborne ka, ito yung tinamaan mismo sa ulo niya, on the spot din. Si Captain Lopranco from Bohol. So, that was, mga March, sometimes March yun eh. Kung hindi kami nag-reinforce doon, halos mawalop yung Alpha Company ng 11th Infantry Battalion. Good enough dahil our COC, Captain First Lieutenant Santos Gabison, kami mismo doon, na dahil hindi na makalabas yung mga tropa, nag-reinforce ka, grabing bakbakan from hanggang gabi na yon. Marami nang na-missing. Kung hindi niya lang mista yung sa helicopter, hindi kami makalabas doon sa kilometer 17 ng Bonbon. That was March na
Yan ang pinaka-worst encounter namin na-experience sa Hulusulok. So pagka December ba yun? Oh, tama. Ito. Pagka August, nagkaroon na naman ng attack sa Taglibe encounter, November. 8 ang kiya kaagad sa amin, lahat na basketball player. 2 wounded. Yung nag-sergeant major ng Bilona na si Corporal Mario Gabriel. Lieutenant nag-AFP Sergeant Major ito. Ito yung mga kabats ko na at saka si Corporal Bitalak, Corporal pa noon. 2 wounded, 8 ang killed in action kaagad noong November and December 1973. Bakbakan na naman kami doon. Kami. Tayo. Mamatay na rin tayo. Siguro, palagi pinapanalang sino kayang next na naman sa atin. Siyempre, hindi mo masasabi na wala kang nervyos. May nervyos talaga. May patay na eh. Ito, pinaka-worst din to is Taglibe encounter. Sa mismo man namin sa loob mismo ng batalyon. Perimeter. Ang nangyari ito. Pinasok kayo. Inambos kami doon. Inambos yung 8. Doon sa loob sa perimeter namin. Nakalimutan, basta basketball player to, under Captain Kalimbayan. That was November and December. So, nung medyo marami na kaming encounter, at saka marami na rin kaming casualty, nag-decide ng higher headquarters noong December 1973 na ma-pull out na kami. Sobra na yung experience sa field. So, December, the 11th Infantry Battalion was transferred or pull out, then bumalik sa Camp Lapu-Lapu, Cebu City. From there, the 15 IB was still organizing na bagong batalyon. Ngayon, meron akong order na papunta kami sa SR. One team kami nila Limahong na, First Lieutenant, Second Lieutenant Romeo Wylim. Maganda rin at yun ang ambition ko rin na noon na maging scout ranger. 2 teams kami pinadala doon. That was January pag-start ng training namin. So, iba ng labanan ito. Puros training na. You know, lahat ni scout ranger nakaranas naman yung mga training na yan eh.